Sa Konoha, inabisuhan ni Shizune si Tsunade na may natanggap silang sulat mula sa Fire Temple na ambush daw ang Team Yamato. Samantala, si Danzo Shimura ay aware na minamatyagan siya palagi ng mga anbo na ipinadala mismo ni Tsunade. Sa paligid ng Fire Temple, si Fudo na naka-rock armor ay parang hindi matinag. Wala siyang pakialam sa wood release ni Yamato o kahit sa mga kanay na may explosive tags. Ginamit niya ang Earth Release, Bedrock Coffin at tila na ibaon niya si Yamato sa lupa. Bago siya umalis, nilagyan pa niya ng marka ng Konoha ang ball bilang papuri raw kay Yamato. Hindi niya alam, ginamit pala ni Yamato ang Earth Release para mag-blend in sa loob ng kabaong at makatakas. Naisip ni Yamato na baka distraction lang ang ambush at baka si Danzo pa ang may pakana. Si Sai naman, nilabanan ni Fuan. Ayaw ni Sai makipaglaban sa kalabang may sariling terrain, kaya gumamit siya ng ink mist technique at tumakas. Hindi niya alam na may nilagay na tracking device si Fuan sa backpack niya. Gamit ang altering terrain diagram scroll, nasundan ni Fuan si Sai at nilagyan ng mga patibong ang daraanan nito, muntik na siyang mapatay. Ayaw na raw makipaglaro ni Fuan, kaya sinubukan na siyang tapusin gamit ang Earth Release, Rock Section K na may Stone Spears. Inakala niyang nataman si Sai, pero ink version lang pala yon, nag-body replacement technique si Sai at lumitaw sa likod niya. Gumawa siya ng 3 ink beast para atakihin si Fuan. Natalo man ang mga ito, nakatakas si Sai sa kalituhan. Samantala, nilapitan si Naruto ni Fuka at inalok siyang halikan, French o traditional daw. Tumanggi si Naruto dahil ayaw niya raw sa mga easy na babae. Tinanong siya kung nahalikan na ba siya dati, at galit niyang sinabing oo, pero lalaki raw. Naalala niya ang una at nag-iisang halik niya kay Sasuke. Dinilaan ni Fuka ang pisngi niya at natikman ang wind chakra niya, na bihira raw. Hinalikan niya si Naruto para kunin ang chakra nito, pero shadow clone lang pala yon. Gumawa ulit si Naruto ng maraming clones at pinuri pa ang malambot na labi ni Fuka, pero sinabing hindi na siya makakahalik ulit. Gumamit si Fuka ng Fire Release, Phoenix Sage Fire Technique para sunugin ang mga clones. Gumawa ulit si Naruto, pero ginamit naman ni Fuka ang water-released Snake's Mouth para lamunin silang lahat. Naiwan si Naruto, walang clone, at hinailan ng agos ng tubig habang humahanga sa taglay ni Fuka na 3 chakra natures. Pero nagulat siya nang gumamit pa si Fuka ng Lightning Release, Electromagnetic Murder para kuryentehin siya sa tubig. Lalo siyang nabigla, 4 na klase ng chakra nature ang meron si Fuka. Nagkita sina Fudo at Fuan sa itaas ng terrain. Ipinagmamalaki ni Fudo na napatay niya ang kalaban niya. Si Fuan naman, aminadong hindi niya natalo si Sai, mas mahirap daw ito kaysa inaakala niya. Sa loob ng maze, muntik nang masugad ng higanteng gagamba si Sakura na iniwan ni Sora, pero dumating si Sai. Ginamit niya ang ink para buligin ang gagamba. Kumagat ng ganti ang gagamba at binugahan si Sai ng lason. Tinanong ni Sai si Sakura kung natouch siya sa ginawa niya. Binasa pa niya mula sa libro niya na ang sakripisyo raw ang pinakamatinding paraan para humanga ang isang babae. Naiinis si Sakura habang nag-isip si Sai kung gagana rin iyon kay Naruto. Tinurukan ni Sakura ng antidote si Sai gamit ang karayom, napasigaw si Sai sa sakit. Samantala, narating na ni Sora ang utak ng mga pag-atake, si Furido. Sinabi ni Furido kay Sora na matagal na niya itong hinihintay at inabutan pa siya ng nilagang patatas. Pero nang maamoy ni Sora ang lupa mula sa mga nakatagong libingan, napagtanto niyang si Furido pala ay isa sa mga magnanakaw ng bangkay. Tinangka niya itong atakihin pero talo siya sa lakas ni Furido. Ginamit ni Furido ang 5 Elements on Seal para buksan ang tunay na kapangyarihan ni Sora, nagbago ang nakabalot niyang kanang braso at naging parang braso ng halimaw. Gumamit si Sora ng mas pinalakas na Beast-Tearing Gale Palm para atakihin si Furido. Pero hinarang ito ng Wind Twister ni Furido. Samantala, sinubukan ulit ni Fuka na halikan si Naruto, pero clone lang pala ito. Yung totoong Naruto, umatake mula sa likod gamit ang Rasengan, pero nasalubong siya ng cyclone ng bulaklak na gawa sa Wind Chakra, kaya na-dispel ang Rasengan niya. Gulat si Naruto nang malaman niyang kayang gamitin ni Fuka ang lahat ng 5 chakra elements. Sinabihan siya ni Fuka na isa pa siyang batang walang alam sa mga babae, sabay sabog ng sunod-sunod na atake. Fire Release, Water Release, at Lightning Release. Nakailag si Naruto sa lahat pero gumamit na naman si Fuka ng spiralang wind ball. Halos tamaan si Naruto at habang na-corner siya, inulit ni Fuka ang bulaklak cyclone attack. Gumawa si Naruto ng chain ng shadow clones at ang huling clone ay pumutol ng buhok ni Fuka gamit ang kanay. Nagalit si Fuka dahil sa lahat ng bagay, buhok pa niya ang nasira. Kaya pinaralisan niya si Naruto at ginamit ang execution by kiss technique. Habang papunta kina Naruto at Sora sina Sakura at Sai. Biglang tumigil si Sai dahil sa lason sa katawan niya.
Sabi niya, nabasa raw niya na ang pagpapakita ng kahinaan ay nakakatulong daw sa pagpapalalim ng samahan. Naiinis na si Sakura sa kakakot niya ng libro, kaya sinabihan siyang hindi lahat ay matututunan sa pagbabasa. Nagpatuloy sila sa paghahanap at nakita nila si Naruto, pero nakalock lips kay Fuka. Nagalit si Sakura, akala niya hindi panahon para sa halikan. Pero napansin ni Sai na may kakaiba. Nang susugurin na ni Sakura si Fuka, na-counter siya nito, pero sinalo siya ni Yamato na kasalukuyang naghanap din sa kanila. Bago pa man sila makaganti, dumating sina Fudo at Fuan, at ginamit ni Fudo ang Rock Pillar Prison Technique para ikulong sila. Sa labas naman, pinaliwanag ni Furido kay Sora na ang 4 na bangkay na ninakaw ay gagamitin daw para sa kabutihan ng Land of Fire. Hinihikayat niyang gamitin ni Sora ang lakas niya para sa kaparehong layunin. Para makuha ang loob ni Sora, sinabi pa ni Furido na hinawakan na niya ito nung sanggol pa at kilala niya ang tatay ni Sora. Bago pa man niya malaman ang buong detalye, bigla siyang nakaramdam ng bisyon, si Naruto raw ay naghihirap at nakita pa niya ang imahe ng Ninetales. Inakala niyang ito ay tulong na hinihingi ni Naruto kaya iniwan niya si Furido at nagmadaling bumalik. Sa loob ng kuweba, patuloy si Fuka sa pagsipsip ng chakra ni Naruto. Pero nang matikman niya ang chakra ng Ninetales, agad bumaligtad ang lahat. Nalesahan niya ang malademonyong chakra ng hayop at naputol ang teknik niya. Habang papalapit ang 3 grave robbers para tapusin si Naruto, dumating si Sora para sumuporta. Pero bago pa sila makipaglaban, sumabog ang bubong ng kuweba, dumating si Chiriko at ang mga monghe para tumulong. Nagdesisyon ng 3 at si Furido na umatras na lang, sabi nila sapat na ang oras na na-delay nila. Pagbalik sa Fire Temple, sinabi ni Yamato kay Chiriko na uuwi na ang Team Yamato sa Konoha para humingi ng bagong utos mula sa Hokage. Dahil sa sugat ni Sai, hiniling ni Yamato na sumama muna si Sora sa team pansamantala. Bumalik ang Team Asuma sa Konoha galing sa kanilang misyon. Ibinahagi ni Asuma kay Tsunade na maraming baryo sa mga border ng Land of Fire ang winasak at ang tanging naiwan sa lugar ay isang simbolo ng Amegakure. Naisip ni Tsunade na baka ito ay isang false flag attack para mag-udyok ng gulo o reaksyon mula sa Fire Daimyo. Kaya pinapahinga niya muna ang Team Asuma habang naghihintay ng karagdagang utos. Naalala naman ni Shizune na isa si Asuma sa mga 12 Guardian Ninja na tagapagtanggol ng Daimyo noon. Pagkaalis ni Asuma, dumating si Yamato para mag-ulat. Sinabi niya kay Tsunade na yung mga libingan na pinaglibingan ng mga bangkay ay sa 4 na Guardian Ninja pala. Hinala ni Shizune na baka nasa loob pa ng bangkay ang mga jutsu nila. Ibinahagi rin ni Yamato na dahil nasugatan si Sai, kinuha muna niya si Sora mula Fire Temple bilang pansamantalang kapalit. Nadagdag pa na si Chiriko, ang pinuno ng monghe, ay mukhang hindi target kaya malamang na sina Naruto o Sora talaga ang puntirya. Sa labas ng opisina, nakita ni Asuma ang Team Yamato at mukhang nakilala niya si Sora. Kinausap ni Naruto at Sakura si Sora at sinabihan siyang huwag maging bastos lalo na kay Tsunade. Pero ilang segundo lang matapos nilang pumasok sa opisina ni Tsunade, biglang pinalipad ni Tsunade palabas si Sora, wasak ang pinto't pader dahil sa pambabastos niya sa Hokage. Tahimik lang si Asuma habang iniisip na matagal na pala niyang hindi nakita si Sora. Paglabas nila ng opisina, dinala ni Sakura si Sai sa ospital. Iniwan niya si Naruto kay Sora. Ayaw naman ni Sora ng kasama at nagyabang pa na siya raw ang susunod na mamumuno sa Konoha. Napailing si Naruto at sinubukang habulin siya. Nang maabutin niya, nagkakatinginan na sina Sora at Akamaru. Tahol ng tahol si Akamaru sa kanya. Nagpasalamat si Naruto na wala si Kiba pero biglang lumitaw ito. Sinabihan ni Sora si Kiba na atali si Akamaru at turuan itong huwag tumahol sa hindi kilala. Nag-init si Kiba sa sinabi na parang alagang hayop lang si Akamaru at nagkabangayan sila. Dumating sina Choji at Shikamaru. Sinabihan sila ni Choji na magbati pero nang tawagin siyang mataba ni Sora, sumali na rin siya sa gulo. Dahil kasama sa team si Sora, hindi matiis ni Naruto na pabayaan siyang labanan ng dalawa, kaya sumali rin siya. Ayaw ni Sora, pero medyo na-touch din siya nang sabihin ni Naruto na kaya niya ginagawa yon ay dahil magkakampi sila. Si Rock Lee, na nakakita ng gulo, akala ay friendly sparring lang, kaya sumali rin. Napailing si Shikamaru habang minamasdan ng kaguluhan at sinabing hindi na siya interesado sa mga larong pambata. Pagdating ni Asuma, sinabi ni Shikamaru na wala siyang balak sumali. Sumigaw si Sora at ginamit ang Beast Tearing Palm. Si Kiba naman, pina-fusion si Akamaru gamit ang Beast Human Clone at ginamit ang Four Legs Technique. Si Lee naghanda ng Leaf Great Whirlwind. Gumawa ng clone si Naruto. At si Choji naman tumalon sa ere gamit ang Multi-Size Technique. Bago tuluyang sumalpok ang lahat, pinigil ni Asuma ang kanilang mga atake gamit lang ang mga kamay niya.
Ginamit ni Shikamaru ang shadow imitation technique para paandarin sila. Pero dahil nasa ere si Choji, hindi siya naapektuhan at bumagsak tuloy sa mukha ni Shikamaru. Sa huli, sinabi ni Asuma na mag-barbecue na lang sila. Sa Yakiniku-kyu, tinanong ni Sora si Asuma kung kilala nito si Kazuma, ang kanyang ama. Umiwas si Asuma sa tanong at siningit ni Naruto na turuan na lang ni Asuma si Sora ng teknik niya dahil pareho silang may wind release. Sa gubat, ipinakita ni Asuma ang kanyang chakra blades na tinuhag ang puno at tinamaan pa ang malaking bato sa likod. Gamit ang kanya-kanyang kanay, sinubukan ni Naruto at Sora gayahin ito. Habang busy sila, sa labas ng Konoha, nagplano na naman ng atake sina Furido at ang grupo niya. Target nila ngayon ang isang nayon kung saan nakatira ang Kohaku clan. Sabi ni Furido, magiging dakilang sakripisyo raw ang mga ito para sa kapakanan ng buong Land of Fire. Nagtangkang turuan ni Yamato sina Naruto, Sakura, at Sora ng mga bagong team formation techniques dahil ngayon ay isang team na sila. Ayaw ni Naruto at Sora na mag-aksaya ng oras sa mga formation, mas gusto nilang magpatuloy sa kanilang nature transformation training. Pero tinanong ni Naruto si Yamato tungkol sa 5 elemento at kung posible ba na matutunan niya ang water release kapag naging Jonin na siya. Sinabi ni Yamato na hindi pwedeng matutunan ng ibang chakra types, kailangan ito ay ipinanganak sa'yo. Ang dominin mong affinity ay magpapabangko sa ibang types. Tanong ni Naruto, paano kung may shinobi na may 5 elemento? Wala raw ni isang shinobi na may 5 elemento, kaya't naiisip ni Naruto kung paano nagagawa ni Fuka iyon. Bigla namang dumating si Asuma at pinutol ang training nila. Sinabi niya kay Yamato na hindi rin magtatagal si Sora sa Team Kakashi, kaya't hindi rin magagamit ang formation na tinuturo nila. Hindi rin maglalaan ng oras sina Naruto at Sora na matutunan ito dahil pareho silang malalakas at gusto nilang makipaglaban ng diretsyo. Payo niya kay Sakura at Yamato, sila na lang ang mag-backup. Kaya tinihil ni Yamato ang training, pero sinabihan pa rin sina Naruto at Sora na si Asuma ay naka-standby at pwede silang turuan ng nature transformation, bagay na hindi natuwa si Sora. Sa opisina ni Tsunade, ipinaalam ni Tsunade kay Yamato ang mensahe na natanggap nila mula kay Chiriko tungkol kay Sora. Isang dekada na ang nakalipas, si Sora ay naglabas ng misteryosong lakas na halos winasak ang Fire Temple at nasaktan ang maraming monghe. Nang isailalim siya sa mga medical test, hindi natukoy kung ano ang pinagmulan ng lakas niya. Tinago siya ng templo at binantayan. Hindi na raw muling lumabas ang ganong lakas ni Sora, pero ang mga nakasaksi sa insidente ay galit pa rin sa kanya kaya't hindi naramdaman ni Sora na ang Fire Temple ay ang tunay niyang tahanan. Ibinahagi ni Chiriko ang bagay na ito kay Tsunade at napansin ni Yamato na may mga pagkakapareho si Sora at Naruto. Sa kagubatan, pinapanood ni Asuma sina Naruto at Sora habang nagsasanay para makuha ang wind release ability nila. Pagkalipas ng ilang oras, sinabi ni Asuma na dapat magpahinga na sila at ipagpatuloy ang training bukas. Masaya si Naruto at Sora dahil akala nila si Asuma na naman ang magtuturo sa kanila kinabukasan. Kinabukasan, patuloy nilang pinapalakas ang kanay nila para wasakin ang puno. Nagulat si Asuma na kaya nilang gumawa ng ganoong klaseng damage kahit walang chakra blades, kaya't ipinasok sa kanila ni Asuma ang focus sa wind chakra at hindi sa pagsira ng puno. Habang pinagmamasdan ng stamina nila, napansin ni Asuma ang backpack ni Sora. Tinawag niya ang lunch break at dinala sina Naruto at Sora sa Ramen Ichiraku. Habang nagmamadali si Naruto na tapusin ang lunch at magbalik sa training, kinausap ni Asuma si Sora at ipinakita ang kanyang chakra-enhanced triple-bladed claw na ni-reforge ni Asuma gamit ang parehong metal ng kanyang trench knives. Hindi nagpasalamat si Sora at mabilis na tumakbo nang sinabi ni Asuma na wala na siyang oras para magturo. Naalala ni Asuma na siya pala ang pumatay kay Sora's father, si Kazuma, matapos nitong planuhin patayin ng Hokage para mapasailalim ang mga kalapit na bansa sa Fire Daimyo. Napatigil siya nang dumating si Kurenai na napansin ang pagkabahala ni Asuma dahil sa tumaas na paggamit nito ng sigarilyo at tinanong siya kung plano niyang itigil ito. Samantala, ipinagbigay alam kay Tsunade na nakatakas si Danzo Shimura mula sa anbo na nagbabantay sa kanya. Habang naglalakad sa bayan, nakita ni Sora ang isang ama at anak na bumili ng pagkain. Inutusan ng ama ang anak na magpasalamat sa kanya. Naisip ni Sora kung bakit hindi siya nagpasalamat kay Asuma nang ibalik nito ang kanyang claws. Nakakita si Naruto ng daan ni Sora mula sa isang tulay, pero hindi lang siya ang nakakita kay Sora. Nahanap din siya ni Furido, ang utak ng mga grave robberies, at inambush si Sora. Pinipilit niyang gamitin ang nakatagong lakas ni Sora para sa ikabubuti ng Land of Fire at binigyan pa siya ng 2 king pieces mula sa shogi set. Sinabi niya kay Sora na si Asuma pala ang pumatay sa kanyang ama. Matapos malaman yon, umalis si Sora at nagpunta sa kagubatan. Sumunod si Naruto, pero tinanggihan ni Sora ang usapan.
In-channel ni Sora ang galit niya sa chakra at pinato ang kanay sa isang puno at ito'y tumagos dito at pumutok pa ang bato sa likod. Nahuli si Danzo ng mga anbo habang nakikipagkita sa isang Amegacare ninja sa kagubatan. Pareho silang ikinadina at dinala pabalik sa Konoha Gakure para i-interrogate ni Tsunade. Sa Konoha Hospital, binisita ni Naruto si Sai na abala sa pagbabasa ng libro habang paulit-ulit na sinasabi ang advice ni Sakura na mag-gain ng real-life experiences. Nang tumingin siya sa bintana, nakita ni Sai si Danzo na dinala at ikinadina papasok sa bayan. Pagpasok ni Danzo at ng spy na si Tatsuji sa isang lihim na meeting place. Tinawag ni Tsunade si Asuma at Yamato para dumaan. Si Sora, na sumusunod kay Asuma, ay sumunod din at nagtago sa mga rafter. Tinanong ni Tsunade si Danzo kung bakit siya nakipagkita sa isang Ominin, lalo na't mataas ang tensyon pagkatapos ng mga atake ng Amegacure. Sinabi ni Danzo na kung hindi raw alam ni Tsunade na hindi sila ang may gawa ng mga pag-atake, baka hindi siya karapat-dapat na maging Hokage. Ipinakita ni Yamato na kilala niya si Tatsuji na isang anbo na nawala sa isang mission ilang taon na ang nakalipas. Tinanong ni Tsunade si Tatsuji at dinala si Ibiki Morino para interrogate siya. Pero sinabi ng mga elders ng Konoha, sina Homura at Kaharu, na si Tatsuji ay isang spy na ipinadala ni Danzo sa Amegacure at hindi lang siya nagsusumbong kay Danzo, kundi pati sa kanila. Habang tinutuligsa ni Danzo si Tsunade, binanggit niya ang mga grave robberies sa Fire Temple at kung paanong niyakap ng Konoha si Sora, kahit na may delikadong lakas ito na muntik nang magwasak ng templo. Nang sinabi ni Kaharu na dapat itago si Sora, sinabi ni Danzo na ang pinakamagandang gawin ay patayin siya, hindi alam na nandyan si Sora, nakikinig sa taas. Agad siyang nahuli ni Yugao Uzuki at ang isa pang anbo at dinala kay Tsunade. Pinrotesta ni Sora ang kanyang pagkakahuli at sinisi si Tsunade at ang Konoha sa balak nilang patayin siya dahil sa lakas na taglay niya. Inisip niyang kasalanan niya kung bakit siya nagtangkang magtiwala sa Yamato, sa kanyang team, at sa buong nayon. Tanong ni Sora kay Asuma kung siya ba ang pumatay kay Kazuma, at agad sinabi ni Asuma na oo, siya nga. Pumutok si Sora ng galit at ginamit ang kanyang chakra para gawing isang napakalaking kamay, tinulak ang mga anbo na humahawak sa kanya, at sinubukang salakayin si Asuma. Ginamit ni Asuma ang kanyang chakra blades para blockin ang beast-tearing gale palm ni Sora. Sumabog ang pader dahil sa kanilang laban at nagpatuloy ang bakbakan sa labas. Nakita ni Naruto ang alikabok at usok mula sa laban. Sinubukan ni Asuma na patumbahin si Sora at muntik nang magtagumpay, pero nang subukang bumangon si Sora, bumalik ang kanyang kamay sa normal. Isang anbo ang sinubukang patayin si Sora gamit ang shuriken, pero biglang sumulpot si Naruto at iniiwasan ito. Sinabi ni Sora na huwag makialam si Naruto, pero ipinagtanggol siya ni Naruto at inalala ang mga sinabi ni Sora nung nasa kuweba pa sila. Napansin ni Asuma na ang anbo na nag-attempt patayin si Sora ay mula sa root. Ngunit bago pa man makialam, hinayla siya ni Furido papalayo. Nagsimula nang mawala ng malay si Naruto dahil sa shuriken na tumama sa kanyang likod. Sa hospital, nanaginip si Naruto ng mga monghe ng Fire Temple na sinusubukang isil ang chakra ng isang tailed beast pero hindi nila ito nagawa. Habang pinapakita ng Jinchuriki ang pagkawasak sa mga iron walls ng templo, nakita ni Naruto ang nine-tailed fox sa kanyang panaginip. Nagising siya ng bigla. Samantala, si Shikamaru, Choji, at Kiba ay pinapahanap si Sora. Sa labas ng bayan, ipinaliwanag ni Furido kay Sora na hindi pwedeng may dalawang hari sa Land of Fire na may pantay na lakas. Kaya't ang ama ni Sora, si Kazuma, ay nagplano na pagsamahin ang mga pinakamalalakas na hari, ang Fire Daimyo at ang Hokage ng Konoha. Pero nabigo ang plano ni Kazuma dahil tumayo si Asuma para sa Hokage. Sinabi ni Furido na ang layunin ni Kazuma ay para sa kabutihan ng Land of Fire at siya rin ang nagbigay ng lakas kay Sora. Hinihiling ni Furido kay Sora na tumulong upang makamit ang huling pangarap ni Kazuma at bibigyan siya ng pagkakataon na maghiganti kay Asuma. Paglabas mula sa hospital, naglakad si Naruto kasama si Sakura, at nagpasalamat si Sakura dahil mabilis gumaling si Naruto. Nang maghiwalay sila, naramdaman ni Naruto ang malupit na chakra ni Sora. Nakita niya si Sora malapit sa opisina ni Tsunade at agad nagtungo doon. Sa opisina ni Tsunade, inihanda na sana ni Tsunade ang sarili para magpahinga nang bigla siyang tatamaan ng isang projectile. Pero pumasok si Naruto, tinamaan siya at iniligtas si Tsunade. Tumalon si Sora mula sa bintana at sinubukang tapusin si Tsunade gamit ang kanyang monstrous arm, ngunit pinigilan siya ni Naruto. Pagpasok ni Shizune at ng dalawang anbo, mabilis na tumakas si Sora sa bintana at tinulungan ni Naruto na habulin siya.